Ini importanteng sa tuyang pag-uurunan. Manungod baga naglubog na barko. Baga pa dita, isus ko. Grabe nang ano man kaan. Ay, isus. Ano ang naging dahilan kay ito pa dahil? Uning naglubog. Ang ano kay ito pa dahil? Uni bagang mga kargamento. Dahil kang ako nasa tanker, ang sabi, ang mga delikadong barko nasakyan, iyo ang tanker. Alagad kang ako suminakay sa bulk, mas delikado pala. Lalo na kung ang cargo mo Group A at saka Group B. Ano yan pa din kaya sabi mong Group A at saka Group B? Una pa din ang yan ha. Uning IMS Basic Code. Yan dyan pa din ang gabos na mga panuntunan kung paano maging safe ang sarong barko sa pagtransport kang mga bulk cargo. Manungod sa apot mo na yan na anong mga karakteristik ining ano baga ining pigsabi kong Group A at saka Group B. Ang Group A cargo ito pwede sa mga pangarga na nagtutunaw or nagliliquify. Pag nagliquify ang cargo pa de, so magkakaigwa ng uning shifting of cargo na makakaapekto sa stability. Wala yung pinagkaiba pa de. Wala yung pinagkaiba pa de. Normal man pa de, nag-inom kita pa de. Medyo exaggerated sa nini pa de. Pag nag-order ka na sa wrong bucket na beer, normally, anom yun pa de, anom. Dadaround sa imo kang waitress na magayon. So, igwa yan nakasalansa na mga yelo. So, tindog ang serbisa ining beer. Mga pirang minuto yan pa de. Na siyempre naka-expose yung yelo na crack ice. So, magtutunaw iyan. So, iyan ang saro or example ko sa imo na nag-liquefy yung cargo. Yellow solid tapos naging ice water. So ano nangyari sa ano pa din? Sa beer na nasa bucket. Bakaw pa de mag-ararog-arog ka, trumba-tumba. Kunda ko lang sa bucket. Tapos natada na sa naduwang beer. Gairo ito pa de, dahil nang bako na tindog, makakaapekto. Arog pala niyan kan pa de. So, ang nangyari, ang bot sabihan mo, so nangyari digdi sa naglubog na barko, ining MB Devon Bay. Posible na nagliquefy, so cargo natunaw. Posible pa de na nagtunaw. Iyon lang yan pa de ang na baka so mga opisyalis kang barko dahil digdingani sa new schedule ng IMS Basic Code ining libro na pinailing ko sa imo uning nasa cellphone na ang iron ore sa new schedule kaining code na ni ining International Maritime Solid Bulk Cargoes Code. Ang iron ore ay classified na Group C cargo. So naramdaman mo sinabi ko sa iyo na
igwang mga group yung cargo, no? So group A yun, so nagle-liquefy. So may mga chemicals na posible na magkaigwang sunog or explosion. So group C naman, bako ini belong sa A na nagle-liquefy nor na mayroong chemical hazard. Pero ini magugubat, kaya iyan na iron ore considered sa new schedule ng IMS Basic Code. Pero nga pa di, kaso hapon kang mag-uron kita, sabi mo posibleng nagliquefy so iron ore. Sabi mo ang nagle-liquefy yung group A. Sabi mo naman ngunyan ay base sa yun ang pigapailing mo sa kuya na nasa cellphone mo na IMS Basic Code. Sa new schedule, ang iron ore ay group C. Iyo pa di sa new schedule. Pero ang iron ore pa di, iba-iba yan na sizes, iba-iba man ang karakteristik, depende. Dahil kung isi-search mo sa internet pa di, igwang mga iron ore na parang malagit, parang mga bato na Dracula, no? Pero ako nagkarga kayan pa di, so pino parang pulbos. So base sa research pa di, ang iron ore ay pwede na mag-liquefy, depende sa sizes niya, lalo na pag ini pa din na so saradayot na parang pulbos, parang baybay, buhangin, at saka may mga percentage yun pa din, may mga karakteristik. So dahil taaram kung anong klase so iron ore na kargamento kaining barkong naglubog. Sirig pala niyan kan pa din. Ayo pa din, arog yan kaan ang bakal baga magubat iron ore raw materials yan kang mga pigagibong bakal. Kaya ang mga budiga kang barko kan pa di saro pa na posible na dahil nag-liquefy, baka nag-religi dito, nag-shifting dahil dahil man pigapano ka ng budiga pa dito magubaton yan kang nagkarga kami kan sa West Africa, apin-apin sana. Iyon pigapod pa din na cargo is shallow. So, baka may diit na balod or nagirong diit so barko, nagkaigwang shifting. Kung dara ko lang klaseng iron ore ito, so mga particles niya baga, dara ko lang. Kaya, dahil tama determine pa di, pigaapot mo sa kuya na na kung ano ang naging kausa kang paglubog na yun. Alagad, magkakaigwa akong diit na sa kuyang assessment base sa mga balita. Posibleng liquefaction or yung nag-ship yung cargo dahil sa movement ng barko. So pag nag-ship yung cargo, either liquefaction or due to outside or external forces, it will affect the stability. Iyo yan pa rin. Di man yan malubog basta-basta pa rin. Kaya ako pag nagtuturo pa din talaga, unang sabi ko sa inda na yan, nagle-liquefy na cargo is shallow. So yung trim pa din, ang pigapod na trim pa din yung lubog kang barko, yung diferensya kang prowa pupa, na mas magayon pag arog kayan even kill. Ibig sabihin pantay ang lubog kang barko sa inutan at saka sa odyan para maiwasan yung
shifting of cargo. Isos ko pa di. Arog pala niyan ka. Makairak sa mga sa mga seaman pa din na rescue. Gairibi, taso ibang nawawara day panindo na iiling. Iyo pa di ako, dahil ako seaman pa di, talagang sa puso ko, ramdam ko, namatian ko kung ano ang nasa puso ninda. Nag-iribi, natouch nga ni ako. Dahil ko aram kung sa mga duman, naging estudyante ko pa di. Kaya, grabe. Ako pa din naranasan ko yan. Talagang, halos gabos na santo, napod ko na. At saka nagsabi ako pa din, nung inat kong pagbarko, niya ako, dahil na ako mabarko. Amakon mo, yaon kami sa Strait of Florida. Pirang bagyo ito so sinamal mi dyan. So barko mi, ang normal na dalagan, 15. 12-15. Yan. Pero, nung na-encounter mi so makusugo na bagyo. Imbes na paabanti kami pa de, paatras kami. Kaya, Jesus. Kaya ako pa de bago ako magbuwi nin kwarta, sus ko. Garuman sa naan pa de so, mabulang ka kimanok, imason mo ng maray. Para sigurado na magayon ang kawat kang manok. At saka sigurado na igwang pag-asa na manggana. Ayan pa din. Ang makayuyugto talaga pa din so nangyari sa enda. Lalo na so nawaranin buhay. Makairak pa din.